Sampahan ko na po siya ng patong-patong na kaso rito sa Ombudsman at hinihingi hindi po natin ang kanyang immediate kung maaari yung kanyang immediate preventive suspension sa Office of the Ombudsman. Norman Mangusin o Francis Leo Marcos, sinambahan ng kaso si Napolcom Commissioner Ralph Calinisan. Ito ay kabaliktaran sa kanyang unang pahayag nung bago siya lumaya pagkatapos siya ay makapag-bail. Acknowledging that you are the complainant in this document filed before the Office of the Ombudsman. Do you confirm the contents of this document? That they are true and correct? That they are based on your own personal knowledge? That they are based on authentic records in your possession? Do you confirm, sir, that the signatures appearing therein are your signatures? I confirm po. And that the IDs presented to us are your valid IDs? Yes po. Thank you, sir. Have a seat, sir. Nagpa-check if lahat. Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Pinagpapasa Diyos ko na lang ho. May mga nagsasabi na ang iparenesenta nitong ID ay nakapangalan bilang Francis Leo Marcos na questionable ng mga otoridad dahil sa meron itong dalawang birth certificate at dati nang pinaghihinala ang peke ang mga dokumento pati na ang ibang IDs nito. Naaresto na ng PNP CID GNCR si Norman Mangusin sa isang hotel sa Pasay sa Bisayan ng warrant of arrest na in-issue ng Regional Trial Court Branch 294 ng Parañaque. Nakilala si Mangusin sa palayaw na Francis Leo Marcos na nagpanggap umanong anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Sa kabilang banda naman ay sumagot si Commissioner Calinisan sa pamamagitan ng isang post na nagsasabi, "You cannot come to court with unclean hands. Pangalan pa lang, peke na. Isang karangalan ang makasuhan dahil gusto nating mapanagot ang pambansang scammer ng Pilipinas. We will proceed in making you and all your cohorts accountable in the law." Pati ang vlogger na si Makagago ay nagpahayag din ng saloobin sa isa nitong post. Sinampahan ko na po siya ng patong-patong na kaso rito sa Ombudsman at hinihingi hindi po natin ang kanyang immediate kung maaari yung kanyang immediate preventive suspension sa Office of the Ombudsman. Sa Ombudsman ng immediate preventive suspension, ang mga sinampaho natin kaso sa kanya ay yung criminal po is yung violation ng Republic Act 309 or ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at syempre yung grave misconduct, oppression and abuse of authority. Marami po, makikita nyo na lang po. Pinag-aaralan po ng ating kampo. Yan po ang pinag-aaralan ng ating kampo kasi unang-una ho, una makapangyarihan siya, no? Kasi ho, chairman siya ng isa siya sa pinakamataas na Napolcom. At ginagamit niya ho yun para mag-social media, para lang sa akin, para kasuhan ako ng unjust vexation. Napakarami hong problema ng ating bansa, pero bakit yan ang inuuna niya? Ba't inuuna? Sinampahan ko na po siya ng patong-patong na kaso rito sa Ombudsman at hinihingi hindi po natin ang kanyang immediate kung maaari yung kanyang immediate preventive suspension sa Office of the Ombudsman. Marami pa rin ang hindi kumbinsido sa umano'y pagbabait-baitan ni Norman Mangusin. Ito raw ay nagpapaawa lamang upang makuha ang simpatya ng mga tao. Mahirap umanong paniwalaan ang mga sinasabi nito at pinapakita, lalo pa at kalat sa internet ang mga hindi magagandang gawain at mga salita na pinagsasabi nito noon. Lahat na lang sasampalin mo. Kung wala ka bang sasabihin sa amin. Yung mga general na pinapaya mo, yung mga 4 na colonel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO'ng kalbo, kamo, kasi Lakanilaw. Ayan, siguro tutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Ayan na yung NBI raid, balala. Ulul! Sampalin pa kita, damay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Diyan na daw NBI. Ulul! Unggoy! Takot nga sa akin yun eh. O sige, magsumbong ka.
Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampal-sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. Kaya record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, o sasampal-sampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin ko ang uso. Huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Taka! Paguntogin ko pa silang dalawa. Nadamay niyo pa yung NBI na nanahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Sila po, Mo sila. gamit nila. Oh, pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Pagkamali sila sa akin, then tapos pinatawad ko na sila eh. Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ko talaga yan. Hindi naman tayo kasi bobong katulad niya. Yung kernel nyo, walang bearing yan ha. Pag sinabing walang bearing, wala talagang bearing. Tayo lang din yun, yung kernel nila na yun. Pwede ko pahirapan yan eh, pag ginusto ko. Bibidyohan ko pa na sinasampal ko sa mukha yung kernel mo. Kernel Maralag, kayo no, nagwawalis. Walis ka muna. Pakita natin, mambira. The cleaner and the bartender. Ayan, yan yung aking cleaner. Si Kernel Maralag. Okay, wag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin nasa akin lahat pagkayamanan naman. I don't happen to Lisa. I want to see. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Na-delay lang ako ng isang araw na galing sa akin. Blah, blah, blah. Tinlak ko na. Ayaw ka na naman kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinuto kahit si Sandro. Madwala. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero lasinggero, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Puta ko makalaklak ng nangingigarilyo pa. Ito si Manny Pacquiao na paghahalatang nagiging trapo. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Komplet, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Kalbong putok sa buho. Unggoy kalbo. Kalbo, magpiluka ka naman. Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ko sa'yo. Tayo'y aksyon. Hindi katulad nung ibang abogado dyan na advocate daw ng PWD pero wala namang ginagawa kundi ngumakngak. So yung attorney na advocate ng PWD, kaysa ngumakngak ka ng ngumakngak dyan, ipunin mo na lang yung PWD mo at bigyan natin ng wheelchair nang nakatulong tayo. Hindi puro kangak-ngak, mahilig ka sa issue. Attorney Guangguang, the power of Attorney Guangguang. Abangan natin ang mga susunod pang updates sa istoryang ito. Maaring paki-like and subscribe ang aking channel. Salamat po.